So, today ang lulutuin naman natin is beef broccoli with oyster sauce. So, ang una nating ingredient ay beef. Ang nabili kong beef is yung parang pang sukiyaki cut. So, this is really thin. Ang gagawin natin dito, hiwain natin siya into thin strips. Kasi mahirap makakita ng beef na pang sukiyaki. So, i-request nila lang doon sa inyong suki na binibila ng beef na kung pwedeng hiwain nila into maninipis yung inyong bibilhin. And I'm using about half kilo. Ito yung ating broccoli. Ngayon sa Pilipinas, pag bumili ka nito, usually ang mabibili mo is kakaunti yung florets niya, tapos pagkahaba-haba ng tangkay. So, dito kasi, talagang yung flower lang ang nabibili. Ngayon, ang gagawin natin dito, kukunin natin yung florets niya at puputulin. Pag nakabili kayo ng broccoli, usually ang haba ng tangkay niya. So, let's say, ito yung tangkay na matigas. So, pwede nyo pa siyang gamitin dito sa ating beef broccoli with oyster sauce. Ang gagawin nyo lang is tatanggalin nyo yung balat niya na matigas. So, tanggalin nyo lahat yon, strip nyo siya. So, matitira sa inyo is yung sa gitna na medyo tender. So, ito pwede natin gamitin doon sa ating beef broccoli. Kuhain lang natin siya. Our ingredients for our beef broccoli with oyster sauce ay 500 grams ng beef cut into thin strips, 1 tablespoon of minced garlic. This is 1/4 nung pinapakita ko sa inyo na malaking onion, minced finely. 1 tablespoon ng cornstarch na hinaluan ng water. Siyempre, we need broccoli. For added color, I added carrots. Tapos, kailangan din natin ng isang beef bouillon. We will also need a few drops of sesame oil. Tsaka yung ating oyster flavored sauce. Magdadagdag din tayo ng konting oil. Yan, so mainit yung pan ko. Sinet ko yung aking heat into medium. Nalagyan na natin siya ng cooking oil. So, konting cooking oil. Then, ilalagay natin yung garlic. Ating garlic, lalagay naman natin yung ating onion. Saute lang natin siya. Now, we can add our beef. Since manipis yung beef na ginamit ko, sandali lang natin ito lulutuin. Ngayon, kung sa Pilipinas, medyo makapal yung hiwa ng inyong beef, medyo kailangan palambutin nyo siya. Ayan, brown na yung beef natin, pwede na natin i-add yung ating oyster sauce. So, we're gonna use about 2 tablespoons ng oyster sauce. Di baling konti muna or kulang sa una kasi mas madali i-adjust yung taste kung kulang kaysa sobra. Oyster sauce, pwede naman natin siyang dagdagan mamaya. Halo lang natin. Tapos, dadagdagan natin siya ng water. Ngayon, kung medyo tough yung beef ninyo, this is the time na palalambutin nyo siya. So, dagdagan nyo siya ng maraming tubig, tapos hayaan nyo lang kumulo hanggang maging tender yung beef ninyo. Pwede na rin natin i-add yung ating Knorr beef cubes. Yan, so we'll just let it simmer hanggang yung liquid niya is mag-evaporate at lumambot yung ating beef. Yan, so malambot na yung aking beef. Pwede na nating ilagay yung ating vegetables. So, syempre yung ating vegetables na hugasan broccoli, yun muna ang una nyong ilalagay. Kasi mas matigas siya kaysa sa florets. Madali lang kasi maluto yung florets. Tsaka isasabay natin yung ating carrots. Kung ayaw nyo lagyan ng carrots, pwedeng huwag nyo lagyan. Kaya lang, gusto ko kasi medyo colorful siya para sa mga bata, kaya nilagyan ko siya. Hayaan lang natin siya kumulo for a few minutes, tapos susunod na natin yung florets. Yung ating broccoli stems at saka yung carrots for about a minute, pwede na natin i-add yung florets. Haluin lang natin siya ulit. Yan. So, at this point, pwede na natin tikman yung ating beef broccoli para malaman natin kung tama na ba yung lasa niya o kung may kulang pa. Pwede na.
So, kung kulang sa lasa sa inyo, pwede nyo pang dagdagan ng oyster sauce. O kung okay na siya, pwede nang ganito na lang. Sabi sa inyo, mas madali mag-adjust kung kulang kesa sa sobra. Siyang kumulo hanggang maluto yung ating vegetables. Pero wag nyo siyang lulutuin ng sobra-sobra na malalanta na siya. Sarap kasi sa vegetables yung medyo crispy pa siya pag kinain mo. So, I think our vegetables are done. Medyo crispy pa siya at hindi overcooked. So, pwede na natin ngayon lagyan ng cornstarch na hinaluan ng water para mag-thicken yung ating sauce. So, konti-konti lang lagay nyo muna hanggang makuha nyo yung desired na lapot ng sauce ninyo. Ayan, so medyo thick na yung sauce natin. Okay na ako dito. But if you want it thicker, dagdagan nyo pa siya ng konting cornstarch na may water. Ayan, so medyo thick na. Siya patayin, lalagyan natin ng a few drops of sesame oil. Konti lang. And then, haluin natin. Ngayon, pwede na nating patayin ang ating apoy. So, yung sesame oil, nag-a-add ng flavor na kakaiba sa ating beef broccoli. Here we have our beef broccoli with oyster sauce. Simple lang gawin, di ba? Try nyo, ah. Thank you for watching.